Ito na nga yung part 3 mga boss sa ating pag-overhaul ng cylinder number 5 ng Caterpillar 3512. So pagkatapos natin maisalpak ang liner ay atin namang susukatin ang ring gap ng ating mga piston ring. Tatlo pala ang piston ring nito mga boss. So lahat ng piston ring ay meron niyang mga marking maliban na lang sa oil ring. Gumamit pala ako ng piston ito para nasa tamang level ang ating piston ring once na makapasok dito sa ating liner. Pagkatapos ay pumili na ng ating filler gauge. Yung tipong hindi maluwag at hindi rin matigas na tamang clearance ng ating filler gauge. So pagkatapos makuha ng gap ay susukatin ko naman ito ng burner at ilista mo na ang nakuha mong clearance. So dito sa nakuha kong clearance ay naglalaro lang sa 0.60 to 0.70 mm. Pasok na pasok sa standard. At ang proseso na to mga boss ay pabalik-balik na lang, mapamaliit or malaki man na makina. Medyo mahaba-haba pala ang video natin ngayon kasi nga step by step ito. Kaya kung wala kang hilig sa makina, skip up mo na lang ang video. So pagkatapos natin kunan ng ring gap clearance ang ating piston ring ay dito naman tayo sa pagkakabit ng ating mga ring dito sa groove ng ating piston. Maglagay ng konting oil at unahin natin sa pagkabit ang ating expander ring. Tapos ay sunod naman natin ang ating oil ring. Meron yan tamang pagkabit mga boss ng expander at oil ring. Kailangan nasa opposite direction ang kanilang mga gap. At huwag nyo rin kalimutan ang ating marking sa ating piston ring. Kailangan nakatap position ang mga marking nito mga boss bago ikabit dito sa ating mga groove sa piston para maiwasan ang paglakas ng konsumo ng langis, loss compression at engine blow by. So sa punto na to ay unti-unti kong pinaliwanag sa aking mga kabaro ang tama at saktong proseso ng pagkabit ng piston ring. Hindi pala ako madamot sa kaalaman mga boss. Lahat ng alam ko ay sinishare ko, lalong-lalo na sa mga mahilig magtatanong sa akin. Hindi lang kita dito sa camera pero maraming nanonood dito mga boss. Kasama ko nga pala dito si Segundo at si Wheeler. Alam nyo ba mga boss na ang sarap sa pakiramdam na kahit hindi ka marine engineering graduate ay marami pa rin interesado at nakikinig sa iyo. Iwan ko ba? Basta malapit ang puso ko sa mga baguhan at gustong matuto at interesado. Ramdam ko kasi yung feelings mga boss na hindi ka tinuturuan ng tama sa iyong kasama. So sa punto na to ay ikabit na namin ang piston. Naglagay na ako dito ng ring guide at papasadahan natin to ng kunting langis pang lubricate mga boss. So ngayon ay papasok na natin ang ating piston kasama na dito ang connecting rod. Baka nagtataka kayo kung bakit ko tinalian ang bearing ng ating conrod. Isa pala yan sa mga diskarte mga boss para hindi madaling mahulog ang ating bearing. Itong aming piston pala ay binalik lang namin sa pagkabit kasi bagong bago pa. Ang brand new lang pala dito ay piston ring at saka liner. Kaya ay dadako naman tayo sa pag-arrange ng ring gap sa ating piston. Mas mainam talaga dito na mabasa siya ng oil para swabe lang ang pagpasok ng ating piston ring sa liner. Dito naman sa pag-arrange ay unti-unti ko namang in-explain sa aking mga kasamahan dito kung ano ang tama at diskarte sa pag-arrange ng ring gap. Sinabi ko sa kanila na wag lang itapat ang ring gap dito sa ating mga piston pin. Pagkatapos ay pwede kang gumamit ng Y or X pattern. Sinabi ko rin sa kanila na pagka 5 or 4 ang piston ring, magandang gamitin ng X pattern. Pero dito naman sa senaryo na to, na 3 lang, ay gagamit tayo ng Y pattern. Na! Na! Tukod rin, tukod! Tukod ah! Steady! Ayaw boy eh, kimalupitan ko! Ayaw bunda ka! Medyo masilan at delikado pala ang pagkabit ng piston dito sa makina na to mga boss na B-type. Ang nagpapahirap dito kasi sa amin, wala siyang lifting eye sa kanyang piston crown. Mas madali lang sana to kung meron kaming ring compressor na parang clip, yung adjust ang kanyang higpit para hindi na kailangan ng tagahawak doon sa ilalim. Kung wala kayong tamang komunikasyon dito mga boss, siguradong maiipit kayo. Mahulog ang bearing ha, puging kapel. So sa punto na to ay pinapaikot na namin ang crankshaft para makaposisyon kami ng tama doon sa bintanilya para sa pagkabit naman ng cap. Steady lang pala ang pagtula ko dito sa piston mga boss habang nakaikot itong ating crankshaft para susunod lang ang ating piston sa ating journal. Napaka-importante pala mga boss na sa tamang posisyon ng ating journal sa pagkabit ng ating cap sa conrod dahil itong ating cap ay meron tong dowel. Mahirap pa ikabit kung hindi ito nakaplastar. Tawag itong cup. Sa punto na to ay nasa tamang posisyon na ang ating journal. Kaya nilagyan ko na ng langis ang ating bearing at pinalagyan ko na rin ni Segundo ang journal. Ang diskarte naman na to mga boss ay tinutukan naman ng ating mga kasamahan. Halos lahat kasi sila dito ay mga bago pa lang. Ito na pinakabit ko na kay Segundo ang ating cap at nilagyan ko na ito ng tubo. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina mga boss na mahirap ikabit ang ating cap kung hindi tayo gagamit ng tubo kasi meron tong dowel, matigas tong isalpak. So sa punto na to ay pinakabit ko na kay Segundo ang 4
na mga bolt ng ating connecting rod. Sa pagkabit naman ng ating connecting rod ay meron niyang marking, at pagkabit din ng ating cap ay meron din niyang marking at saka dowel. So hindi tayo mawawala mga boss. Yung ating piston pala ay walang marking, so kahit saan nyo isalpak. So sa punto na to ay tinutorque na namin ang apat na mga bolt. 150 foot-pounds ang torque na ibinigay namin dito. Itong beam type na torque wrench ko pala ang gamit namin. Take note ko pala sa inyo mga boss, once na hindi makapasok ng tama ang dowel ng ating cap ay mahirap higpitan itong ating apat na mga bolt sa conrod. Pagkatapos may torque ay check naman natin ang side play. Okay. Kung matigas ang side play, hindi okay. Ngayon ay tinanggal ko naman itong ating ring guide dahil magkakabit naman tayo ng mga cylinder head gasket nito. Ipe-prepare ko na muna to mga boss bago ako aakyat sa itaas. Maraming klase pala ang head gasket ng makina na to mga boss. Unang-una natin ikabit itong metal na sheet, fucking. Sa pagkabit naman ng gasket nito ay hindi ka mawawala kasi meron niyang mga dowel. Lagyan natin ng o-ring itong sa ating lubrication para sa rocker arm, tapos ilagay natin itong ating aluminum spacer. Pagkatapos maplastada, ilagay naman natin itong ating mga water pirol. 8 water pirol to mga boss, 4 na malalaki at 4 na maliliit. Pagkatapos nito ay maglagay tayo ng another o-ring para sa lubrication ng ating rocker arm, at ito na yung ating bagong cylinder head gasket na nakasilyo pa talaga mga boss, at meron tong fire ring. Napaka-importante ng firing na yan. Kung yan ang masira, siguradong exit lahat ng carbon. Made in USA talaga tong aming gasket mga boss no. So kompleto ricados na, meron na tayong o-ring, mga firol at firing, nakaplastada na lahat. Lagyan natin ng stupa ang intake kasi mamaya pa natin isalpak ang head. Pagkatapos ay inom muna tayo ng maraming tubig at magpahinga dahil pananghalian na. Oh my gosh, ang dalila ng oras. So after few minutes mga boss ay fast forward na tayo, balik na tayo agad sa trabaho. Gawas dila muna be. Oo. So dumating na pala ang aming spare na cylinder head, bagong surplus to mga boss, made in Derrimani. So binisual checking ko muna to kung meron bang mga crack at maganda pa ba ang sitwasyon, kung wala bang mga malalaki na wears. So sa punto na to ay gumamit na ako ng blowtorch para mahiting tong lahat ng valve guide, kasi ang 4 na valve guide mga boss ay papalitan namin. Itong aming cylinder head sa makina na to pala ay upgraded na. Ang intake valve stem at exhaust valve stem ay hindi magkaparehas ng sukat. Ang exhaust valve stem nito mga boss ay malaki, samantalang itong dumating na cylinder head ay parehas lang ang sukat ng mga valve guide, kaya obligado namin tong tatanggalin. So wala namang problema kasi meron naman kaming spare na mga bagong valve guide. So mano-mano lang pala namin tong tatanggalin mga boss, gamit lang itong maso at saka itong aming pamunso na saktong-sakto ang sukat. Hindi na namin to dadalhin sa machine shop since kaya naman namin tong tanggalin. Itong mga luma na valve guide ay medyo matigas kaya kailangan i-preheat para mas madaling tanggalin. So pagdaan ng halos 1 oras mga boss ay natanggal na nga namin itong mga valve guide. Itong surplus na cylinder head ay naka-blind pala dito ang kanyang cooling sa exhaust. So kailangan din namin itong tanggalin kasi ang sa amin ay hindi naka-blind. Ngayon naman ay papakita ko sa inyo mga boss itong ating valve bridge. Gaya ng sabi ko kanina, upgraded na ang aming cylinder head. Itong sa exhaust mga boss ay floating na ang kanyang valve bridge. So kailangan namin itong tanggalin itong guide dito. So para mas madali na lang ay pinakating ko na agad to ng grinder. Kasi kung tatanggalin pa namin itong guide na to mga boss ay maaaring abutin pa kami ng ilang oras. Ngayon ay tinesting na agad namin sa pagkabit itong injector kung wala bang sagabal mga boss no. So far okay naman. So ngayon ay dadako naman kami dito sa pagkabit ng mga valve guide. Maglagay pa rin ng kunting langis pang lubricate para madaling makapasok. Sa pagkabit ng valve guide mga boss ay gumamit naman kami ng brush para pamukpok nang hindi matamaan or magkaroon ng gasgas ang ating bagong valve guide. Solid po pala na shafting yung brush na yan. Ngayon ay kailangan naming sukatin itong ating valve guide sa tamang height niya kasi itong valve guide ng Caterpillar ay walang mga stopper. 12.50 mm ang tamang height ng ating mga valve guide. Nauna pala namin sa pagkabit itong sa intake. Magkaiba pala ang intake at saka exhaust na valve guide. Kasi sa intake na valve guide ng cylinder head na to ay meron tong valve seal. Ang exhaust ay wala. So itong video ko pala ngayon mga boss ay masyadong mahaba na. Baka nabuburingan na kayo kaya kailangan ko ng putulin. At dahil sa nakaabot ka dito sa dulo ng video na to ay magsa-shoutout ako sa aking mga solid fans, subscriber and followers. Kung gusto mong may shoutout kita, please leave a comment at paki-share na rin ang aking video mga boss. Maraming salamat po sa inyo. Ingat sa biyahe. Bunal ra!